Sabi po nung inawit kanina, God is good. Para naman mawala. So, ang Diyos po talaga ay mabuti. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Dakila namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay mo sa amin, na kami ay magkasama-sama upang makinig sa iyong mensahe sa umaga ito. Ang pong dalangin, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu ang siyang mamuna sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po ako sa may hayag ang iyong mensahe ayon sa iyong kalooban. At hiniling ko rin, Panginoon, na ang bawat isa na makikinig ay maunawaan nila at maintindihan ang mga salita mo, ang mensahe nito sa umaga ito. Nawa, O Diyos, ay ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa umaga nito. At sinasaway po namin ang pagpalaki sa gawain nito sa pangalan ng Imana natin sa Jesus. Amen. So magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So kapag nakita niyo po itong ganitong mga ano po ba yung ibig sabihin? Pag-ibig. So ngayon ay February. So sabi nila ito yung panahon ng pag-ibig at sigurado ay magmamahal yung mga bulaklak sa dangwa. At makikita natin, ito ba ay talagang yung ba yung palatandaan para may pakita natin yung pagmamahal. Gaano man kaganda yung mga bulaklak na ating matatanggap, mga flowers na matatanggap na. Ito ba ay masasabi natin na nandun pa talaga yung pag-ibig. Sa mga dalawang linggo na ating pakikinig sa mensahe ay dinalaman ni Pastor Raul yung kanyang series Living a Life that Honors God. So ito yung magpapakita sa atin na pagsunod sa turo ng Diyos, yung God teachings and principles sa pang-araw-araw nating buhay. At dito rin ay dapat makita yung respect and reverence kay Lord. Sa pamamagitan ng ating aksyon, sa pamamagitan ng ating pag-iisip, at ng ating mga salita. At isa po dito, na para sabi natin that we are living a life that honors God, ay yung pag-practice natin, practicing love and compassion. Paano ba natin ipapakita yung pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa? Alam po niyo, we are called to love radically. Not according to the standards of this world, but according to how God loves even those who do not knowledge and obey Him. Kahit yung mga hindi siya naonor o sinusunod. At kung titingnan po natin ay mahirap kung nakadepende tayo sa ating kakayahan na magmahal. Mahirap po yun. Kaya kung titingnan natin ay kung walang pag-ibig, parang sayang yung panahon natin. Kaya sa umaga pong ito, ang ating pong teksto ay magmumula sa unang Korinto, chapter 30, verses 1 to 3. Sabi po doon sa verse 1, mga pagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umalingaw-ngaw o pompyang naingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe o
mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano ba, nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Salamat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At makikita po natin dito na tayo ay dinala o nilagay ng ating Panginoon dito sa lupa upang matutong mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa o ang ibang tao. So makikita po natin na yung pag-ibig, yun yung pinakadakilang layunin natin sa ating buhay. At sa unang mga talata ng 1 Corinthians chapter 13, kung saan ito yung sulat ni Pablo sa Corinthian Church, who were known to boast their spiritual gifts. Sa panahon nila, kumbaga nandun yung dating o yabang kapag ikaw ay merong yung spiritual gifts mo, iba-iba, yung mga speaking tongues, marami pang iba. Parang ikaw ay pero nilinaw dito ni Pablo kung bakit ang pag-ibig yung pinakamahalagang bagay. The most important value sa buhay natin. At dito ay makikita natin na nagbigay din siya ng mga babala. Una, sabi niya dito sa ating binasa ay huwag tayo magtiwala sa mahusay na pagsasalita. May mga tao na magaling magsalita. At ang sabi pa rito sa ating binasa, huwag tayong magtiwala dun sa mga katiyakan. At ang ikatlong babala niya dito ay huwag tayong magtiwala sa gawa. Sabi dito ni Pablo na anuman yung gagawin natin, no matter how grand, no matter what our achievements, at anuman yung nabot natin sa buhay, if it is without love, it will be for nothing. So yung specific word na pinapakita dito, yung agape love. So ibig sabihin, yung self-sacrificing, yung godly love, selfless, unconditional love. Ito yung nagpapakita ng pinaka mahalaga quality ng isang Kristiyano. The most important quality in Christian life. At ito rin yung dapat maging foundation sa anumang spiritual practice and expression. So kung wala yung pag-ibig sa atin, sabi doon, wala tayo. So ano yung dapat natin malaman? Pawagat po ng ating kung walang pag-ibig. Kung walang pag-ibig, ano ba yung sitwasyon natin sa ating buhay? Sabi po doon, kung walang pag-ibig, lahat ng sinasabi mo, hindi effective. Ineffective yung mga sinasabi natin. Sabi sa unang Korinto, sabi doon sa verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o kumbya na maingay. Maingay lang. So yung metaphor dito, yung highlights dito, how impressive abilities without love are essentially meaningless. Ang mga salitang walang pagmamahal ay ingay lamang. Ang mga tao, pag tayo ay nagsasalita, tinatanggihan nila yung mga salita na walang pagmamahal. Ngunit sila ay makikinig, tutugon sa mga salita
ng bawat isa na binibigas na merong pag-ibig. So sa kapanahon na natin, marami ang mahusay magsalita. Maraming alam, maraming nalalaman, at talagang pag sila yung nagsalita, parang hangang-hangang. Pero ano yung sabi? Ito ba yung basihan? Pero kahit anong kagaling kung hindi nakikita sa atin, sabi doon, wala. Maaaring meron tayong mga usap pag nagsalita, ang daming mga Bible girls, pero sa buhay nila, nakikita ba nandun ba yung pag-ibig sa kanilang kapwa? Nandun ba yung malasakit? So, kung ikaw, John 3:16, ang kabisado mo, dahil dapat yun ang una, at maaaring nakadalawa ka pa, yung John 11:35, na pinakamaigsi, Jesus wept. Pero, ginagawa mo yung lahat ng mga natututunan mo, nababasa mo, nakikita yung pag-ibig, nandun yung Panginoon. Kasi ang ating Diyos ay tumitingin sa atin. Nandun yung pagmamahal. Kung sa katerba yung binabasa mo, ang galing mo magsalita, pero hindi nakikita yung pagmamahal, yung pag-ibig, malasakit sa ating kapwa. Sabi na, meaningless. So yung isang quality yung bilang isang Kristiyano kailangan yung pagmamahal. Dahil sabi po ng unang Timoteo, chapter 1, verse 12, ang layunin ng tagubilin ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na ludhi at tapat na pananampalataya. Yung pag-ibig, kapag meron tayong pag-ibig, nagmumula, nandun sa puso natin. Handa natin ibigay ang lahat, hindi dahil kanino man, kundi meron tayong pagmamahal. Meron tayong malinis na hangarin, meron tayong naisip dahil yung pag-ibig na naghahari sa ating buhay. Sabi po sa unang Pedro, chapter 4, verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng marami. Magmahalan ang bawat isa sa ating magkakapatid. Kaya sabi niya doon, ito yung pagmamahal na sa atin. Unang Korinto chapter 13 verse 8, sabi po doon, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Itigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. So anuman yung ating kaalaman, anuman yung ating mga abilidad, lilipas at mawawala. Pero yung pag-ibig, walang katapusan. So napakahalaga na tayo nandun yung pag-ibig sa atin. Ano po yung ikalawa? So kung walang pag-ibig, ang lahat ng nalalaman mo ay hindi kumpleto. Sabi doon sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa makakapaglipat ako ng mga mundo, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong pagmamahal. Sabi nun, if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. So ang ating pong mundo ay punong-puno ng informasyon. Sa ating kapanahunan, lahat halos ay malalaman natin, makukuha natin. Ngunit marami sa ating pangunahing problema ng mundo ay hindi nalulutas
Yun po ay dahil ang mundo ay talagang hindi naghahanap ng karagdagang kaalaman at dapat makita natin ang pag-ibig. Hinahanap natin yung pag-ibig. The world is looking for love. Kasi ang nangyayari niya, puro lang self-interest. Pang sarili, wala. Kung titingnan natin, bakit napakadami ang problema na hindi malutas sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ating bansa na lamang, ang mga traditional politician ginagamit ang mahihirap. Anong sabi nila? Mahal namin kayo. Pero kung titingnan natin, ginagamit dahil meron lang personal na interest. Walang pagmamahal. Dahil kung nandun yung pagmamahal, yung malasakit, hindi natin mararanasan. May pag-ibig, pinapakita, pero wala sa puso. Merong vested interest. Yun yung mga problema na kinakaharap ng ating mundo. Kung kayo ay nagbabasa isa sa mga isang malaking news na nakita natin, so swerte yung mga taga-Pasig. Yung mayor ng Pasig ay nirecognize ng US sa anti-corruption. Diba? Siya yung nirecognize sa kanyang pamumuno, yung anti-corruption ng government ng US. Dahil nakita sa kanya yung good governance at kung paano. Bakit niya nagagawa ito? Naniniwala ako dahil siya ay mayroong Diyos at nandoon yung kanyang totoong pag-ibig. Pagka meron kang pag-ibig, meron kang pagmamahal, hindi mo uunahin ang iyong sarili. Unahin mo yung kapakanan ng mga mamamayan. Bakit hindi siya nire-recognize sa sarili nating bansa? Bakit? Wala. Kasi lahat sila ay hindi po ba? Hindi nila kaya ito. Leadership by example. So bakit nagagawa ng isang totoong kasama? Dahil nandun yung kanyang pag-ibig. So ang mga problema magkakaroon ng solusyon dahil nandun sa kanyang puso, bukal sa kanyang puso ng pagmamahal. Meron siyang takot sa ating Diyos at nangingibabaw yung pag-ibig. So, ano yung sabi ko ng unang Corinto chapter 4 verse 8. Ayan. Unang 1 chapter 4 verse 8. Sabi ko, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So kung ang ating mga leader ay walang pagkilala sa Diyos, huwag tayong mag-expect na meron talaga totoong pag-ibig. Pag-ibig na pagkukumpara. Pag-ibig na pang-personal na interest. Sabi ng unang Corinto 16:22, sumpain ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon. So kung makikita natin, kung meron ka talagang totoong pag-ibig, bukal sa puso mo, hindi mo iisipin yung recognition ng tao. Hindi mo ipapakita yung anumang meron ka dahil makikita at makikita ng sino man ang ginagawa mo dahil tapat at meron ka pagmamahal. Ano yung ikatlo po? Kung walang pag-ibig, hindi sapat ang lahat ng iyong pinaniniwalaan. Without the more that you believe is insufficient. Kita natin yung verse 2. Sabi doon sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umanawa sa lahat ng iwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa, mga
Mapaglipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Maraming tao may maling akala na ang pagiging Kristiyano ay tungkol lamang sa paniniwala sa ilang katotohanan, sa isang doktrina. Ngunit, ang tanong natin, mahal mo ba talaga ang ating Panginoon Jesus? Alam mo ba na mahal ka niya? Ang Kristyanismo ay tungkol dun sa pagdanas, ma-experience natin yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. At yung malaman natin kung paano siya magmahal. Yun yung dapat nating malaman. Yun yung dapat nating sabuhan. Na dahil tayo ay minahal ng Diyos, dapat makita sa atin kung paano tayo umilig sa kung paano natin siya mahal. Kasi pag mahal natin ang Diyos, susunod ang lahat. Dahil ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, hindi sa tao. So dahil sabi po na Galatians chapter 6 verse 3, kung inaakala ninyo kayo'y nakakaigit sa iba, subalit hindi naman ninyo dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sa ating pagiging Kristiyano, akala natin napakadami nating nalalaman. Ang tayo matagal, ngunit kung yung pride o yung pagmamalaki ang nangingibabaw, dinadaya natin ang ating mga sarili. Hindi sukatan kung ano yung ating nalalaman, ngunit kung paano natin ito ginagawa, kung paano natin ito ini-apply sa ating buhay. Ano po yung ika-apat na kung wala tayong pag-ibig? Ang lahat ng ibinibigay mo ay hindi gaano mahalaga. Insignificant. Sabi po sa verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-ariya at ialay ang aking katawan upang sunugi, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin ako mapapala. Mayroong lahat, iba-ibang uri ng motivasyon, yung motivation natin sa pagbibigay. Ito ba ay dahil obligasyon o yung prestige o guilt, meron lang tayo gumabagabag? Dahil lamang ba sa pagbibigay mo, hindi nangangahulugan na ginagawa mo ito na meron ba itong pagmamahal? Yung ginagawa ba natin na pagbibigay o pag-aalay? Ginagawa ba natin ito dahil meron tayo? So kung ang motivation natin ay iba, lahat ay walang kabuluhan. Maaari kang magbigay ng hindi nagmamahal. Ngunit, hindi ka maaaring magmahal ng hindi nagmamahal. Kung mahal, kung meron kang pag-ibig at pagmamahal, madali kang magbigay. You can give without loving, but you cannot love without giving. So yung motivation natin ay yung pagmamahal. Kaya tayo ay nagbibigay. Diba ating sinasabi na mahal kita, pero ang tanong ay ginagawa mo ba? Ipinapakita mo ba? Wala yung pinagkaiba kapag merong namatay, di ba? Kapag nagbukas ka ng Facebook at nakita mo yung ipatay o anuman, sender, di ba? Mga sinasabi ng kamag-anak,
hindi kita makita. Pero ang tanong, nung buhay, nakita ba yung pagmamahal? Kung pinakita mo ba nung nabubuhay? Madaling magsalita, mahal na mahal kita, tita. Mahal na mahal kita, angke. Pero nung siya'y may sakit, nung siya'y nahihirap, dinamayan mo ba siya? Tinulungan mo ba siya? Ano yung ginawa mo nung dapat na-appreciate yung pagmamahal? Madaling ipakita sa tao yung pagmamahal. Pero ang pagmamahal, ginagawa nasa puso. Ganun din sa mga magulang. Diba? Yung iba, pag yung nanay, yung tatay, nawala na, mahal na mahal kita. Pero nung nabubuhay, puro pasakin at hindi makita yung pagmamahal. Useless na makita, ipakita sa buong mundo, sa lahat ng tao, para lang ma-please o makita ng may pag-ibig kung hindi natin ito ginagawa. Dapat merong action. So ganun din sa bawat isa, lalo na tayo na mananampalataya, na anak ng Diyos, na born again, dapat ginagawa natin. So kung mahal natin ang Diyos, yung pagbibigay, madaling gawin. Sabi po na Juan chapter 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So ibig sabihin, gagawin mo ang lahat dahil mahal mo siya. Ibibigay mo at ipapakita mo ang iyong pag-ibig. Makikita natin yung tunay na nagmamahal. Makikita natin yung tunay na kaibigan kung dadamay pag ikaw ay nandun na sa kaibigan. Doon natin makikita yung tunay na tao na nagmamahal. Kapag ka meron ka at merong pakinabang, madaling magmahal yung ibang tao. Di ko ba? Kasi meron kang interest, meron kang inaasa. Pero kung yung pag-ibig ay bukal, dalisay sa ating puso, walang hinihintay na lumang kapalit ito, walang hinihintay na lumang ibabalik sa iyo. Dahil dapat yung pag-ibig ginagawa dahil sa ating Panginoon. Matthew chapter 23 verse 5, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalabaran nila ang makalaylayan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawin sa laylayan ng kanilang mga dati. Ano yung pagka i-apply natin sa kapanahon natin? Pinapakita ng bawat tao, pinapakita na ito ang aking ginagawa para mapansin, ngunit hindi buwan sa iyo. Pagmamahal na merong halo, pride o ano pa man, recognition ng ibang tao. Kapag bukal sa ating puso yung pagmamahal, hindi tayo nag-expect ng ibang. So ano po yung pang-5? Kung walang pag-ibig, lahat ng iyong nagawa ay hindi siya. Ano man yung na-accomplish mo, dahil sabi po sa verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin ako makakapag. Maaari tayo magkaroon ng lahat ng uri ng ano man yung accomplishment natin o yung tagumpay natin. Maaari natin sa
sabihin na ibigay yung ating sakripisyo yung buhay natin sa anumang layunin para masabi na ginagawa natin ito para sa kaharian ng Diyos. Ngunit kung ginagawa natin ito para lang ma-recognize tayo ng ibang tao, so nasasayang yung pagsisikap natin. So maaaring tayo magkaroon ng anumang kahusayan, magaling magsalita, maaaring yung kaalaman ay nasa ating lahat, yung pananampalataya, anumang spiritual gifts na meron tayo, maaaring tayo ay maging isang talagang mahusay magbigay. Nandun lahat ang pwede nating ipakita. At yung dedikasyon talaga ay nasa iyo. Pero kung hindi tayo nagmamahal, walang kwenta ang lahat. So ang magandang dapat natin pagtuunan ng pansin, ang magandang balita na panghawakan natin. Dahil ang Diyos yung nagmahal sa atin. Dapat ma-apply natin pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya yung unang nagmahal. So yung pagmamahal ay pagkaloob natin sa Diyos. Kasi kung mahal natin ang Diyos, lahat ng gagawin natin ay ayon sa Kanya. Wala tayong gagawin na hindi makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. So habang nabubuhay tayo sa Kanyang pag-ibig, tutulungan tayo mahalin ng iba. Kapag mas lumalapit tayo sa Kanya, lalakas yung ating kakayahan para tayo ay magmahal. Ginagawa niyang posible para sa atin at sa buhay yung pupunin para yung pag-ibig, malasakit at pagmamahal ay ating magawa. Sabi po na John chapter 12 verse 43, mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. Ito yung realidad. Ito yung realidad ng buhay. Na mas pinipili natin na tayo ay makilala o makita yung ginagawa ng ibang tao kaysa sa Diyos. Sabi po ng Filipos chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, itiurin yung higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Huwag tayong gagawa ng dahil meron tayong sarili, layunin, o pinagmamalaki o pagyayabang sa ginagawa natin ang lahat para sa ikakalwalhati ng ating Diyos. So ito ay babala na huwag tayong gagawa ng anuman dahil sa pangsarili lamang natin dahil. So dapat turing natin na mas higit ang iba kaysa atin. So paano natin ito i-apply sa ating buhay? Una, kailangan we have to examine yung motivation. Ano ba yung motivation ng pag-ibig? Yun yung unang i-apply natin. Examine natin yung motivation sa puso. Kapag ginamit natin yung ating gifts, yung ating talents, consider natin na ito ba ay motivated
by genuine love o personal gain or recognition. Kung isa sa buhay natin yung pag-ibig, saliksinin natin ang puso natin, yung motivation natin. Bakit ko ba ito? Bakit ko ito gagawin? Ito ba ay ginagawa dahil para sa kalagayan, pag-ibig, o meron tayong personal gain? Kung personal gain o recognition lang ng tao, meaningless, useless. Ano yung ikalawa na pwede natin gawin? I-apply natin. Kailangan prioritize natin yung relationship. Focus natin sa pag-build ng relationship sa ating kapwa based on love, kindness, compassion. Kailangan yung magiging priority natin. Kailangan ma-build natin yung relationship sa iba, sa ating kapwa, na mayroong pag-ibig, yung kindness and compassion ay nandun. Kahit mayroong mga disagreement o hindi pagkakaunawaan, pero kung ang priority natin ay relationship, ma-build natin yung relationship with other people, other believers, kailangan based on love, kindness, and compassion. Ano yung ikatlo na dapat natin? Dapat hindi yan outward display. Higit pa sa nakikita o pinapakita dapat. Kailangan yung totoong pag-ibig ay mas malalim. Hindi lamang sa ating pananalita, kundi sa pamamagitan ng mga gagawin natin. Yung action na gagawin natin. Ito yung may halong nandun yung pangunawa, yung understanding natin sa sitwasyon. Nandun yung forgiveness. Nandun yung commitment. At iniisip natin yung well-being o yung kapakanan ng ibang tao. Kapag ito yung nasa puso natin na higit sa nakikita, ginagawa dahil bukal sa ating kalooban, yun yung mas may halaga. Kung magagawa natin, doon lang makikita yung totoong pag-ibig. So ano man yung desire natin, ano man yung naisip natin, kung ito ay hindi bukal sa ating loob, lahat ng ito ay wala. Bakit kadalasan mas naikinig sa atin o tumutuloy ng mga tao sa pagsasalita natin sa kanila ng may pagpapakumbaba o pagmamahal? Dahil nandun yung sinceridad. Nandun nakikita nila na concern ka talaga. Nandun yung totoong pag-ibig na pwede natin magpapit. So may tanong na, ano yung pinakamalaki natin o yung motivation natin, yung greatest motivation natin sa pag-ibig? Lalo na sa sitwasyon natin ngayon, kailangan natin yung mga financial support. Sa dami ng ginagawa at gagawin ng iglesia, yung financial support ang nagawa. What is your greatest motivation? Napakahalaga po ito na magbibigay tayo dahil yung pagmamahal ito sa Diyos. Hindi kahit kanino. Kung ang motivation natin ay yung love na pinagkaloob ng ating, hindi mahirap gawin. Hindi mahirap gawin, tumulong o magbigay ng oras o ano pa man para sa kalwalhatian ng Diyos. Living a life
magdatonos na yung love, isa po yun, na kailangan ma-practice na. Practicing love and compassion with others. Dahil yun po yung mahalaga. Hindi mahalaga sa ating Panginoon kung ang ating ginagawa man, anumang sacrifices to without love, useless. So dapat yung motivation natin, yung pag-ibig na pinagkaloob sa ating Diyos. Wala tayo karapatan na ibigin, pero nandun yung kanyang pagmamahal sa atin. So ano yung dapat natin gawin? Yung pag-ibig na natamo natin, i-apply natin sa ating mga buhay. Tayo buhay na natin. Panginoon, salamat dahil una mo kami inigin. Bagamat hindi kami karapat-dapat, ngunit kami ay inyong minahal. Salamat dahil anuman yung mga nagagawa po namin, anuman ang aming mga kahinaan, pagkakamali, pagkukulang, ay handa kang akapin kami at mahalin. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit inibig mo kami. Kaya Panginoon, sa umagang ito ay tulungan mo kami na yung maging motivation namin sa lahat ng gagawin namin ay yung pag-ibig. Nagkaroon kami ng bukal sa aming puso, tapat na pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Tulungan mo kami sa bawat gagawin namin. Ikaw ang siyang maluwalhati sa amin, hindi ang aming mga sarili. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay upang i-apply namin yung pagmamahal at malasakit sa aming kapwa. Na Panginoon, tulungan mo kami na magawa po namin ito at gagawin namin ito dahil mahal ka namin. Kung aming samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.